Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Jory Faith Horjo. Sabi niya dito, tinag niya po si Ginang Balhati Tinedero. Sabi niya, fake news po iyon. Hindi naman nanligaw si Paolo kay Jay. Parang si Paolo ang tinutukoy niya kasi hindi na tinanggap ni Paolo ang dirty linen. Mas pinili ni Paolo ang linlang kasi 15 years niyang hinintay si Kim. Nag-assume lang po si Jay na sila na ni Paolo at nang kontrata na ng mga ninong at ninang hindi naman pala nanligaw si Paolo sa kanya. Maraming salamat po sa komento, Ginang Jory Pate Horyo. Yes, tama po kayo dyan. Hindi naman po naligaw si Paula Avellino dito kay Jay. Pero yan po yung parang pinalalabas niya, 'di ba? Parang siya yung naghahabol dito kay Paulo. So, tapos na yun, matagal na mga kakimpaw. Tapos na po yung tambalan nila and sana mag-move on na po lahat. Maging yung mga fans po na sumuporta, 'di ba, kay Jay at kay Paulo, sana mag-move on na lang po sila. Kasi si Jay meron na pong bago ngayon si Echo. So ano yun, panakip butas lang. Kaya sana po ay manahimik na lang ang magkabilang panig. Nang sa ganun ay maiwasan na po yung pag-aawayan, pagbabangayan sa mundo po ng social media. Kaya sana wag na lang po nating pansinin yung mga pambabatikos kay Kim and Paolo, and also yung mga bashers na lagi pong kinokonek si Paolo kay Jay. Matagal na pong tapos ang lahat mga kakimpaw. So maraming salamat po sa inyong komento. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa update na to at unahin nating talakayin ang tungkol dito sa inlabas po na mga picture at video ni Chinita Princess sa kanyang Instagram account. Ito po yung mga naging OOTD ni Chinita Princess nung time po na nag-show sila sa US and sa Canada. Sobrang daming costume or dress ni Chinita Princess. Then may caption ito nga, switching fits, never switching the vibe. So tama naman mga kakimpaw, di ba nagpapalit lang po ng damit or ng dress si Chinita Princess. Pero yung aura, yung vibe, same pa din mga kakimpaw at wala pong nagbago. At sa video at picture nga niyan, napansin po natin na yung nasa likuran po ni Chinita Princess ay walang iba kundi po si Paula Avellino. Ayan po mga kakimpaw, iisa lamang po ang kanilang dressing room. O, 'di ba mga kakimpaw? Talagang wala na pong ilangan sa kanila. Palagay loob na talaga ang bawat isa sa kanila kasi bakit magde-dressing room yan nang sila lang dalawa, 'di ba? So napakalinaw po ng ibig sabihin nito. They are one mga kakimpaw. Samantalang next topic naman, talakay naman natin ang tungkol po dito sa prangkang sagot ni Chinita Princess para po sa nag-aasam sa kanya na siya po ay muling makatrabaho. Ayon nga dito sa inilabas, maring inamin ni Kim Cho na hindi na siya naniniwalang balikan pa ang isang relasyon kapag tapos na at maraming nasaktan sa nakaraan. Para sa actress TV host, mahalaga ang pag-move on at pagrespeto sa naging desisyon ng bawat isa matapos ang hiwalayan. Ayon kay Kim, kapag dumating na sa puntong nasira ng tiwala at emosyonal ng naapektuhan ng dalawang tao, mas mabuting tanggapin na lang ang pagtatapos kaysa piliting ibalik pa ang dati. Naniniwala siyang may mga bagay na dapat nang iwan sa nakaraan upang makapagpatuloy ng maayos. Dagdag pa niya, malaking parte ng paghilom ang pagtanggap ng katotohanan. Hindi raw madaling mag-move on, lalo na kung naging mahalaga ang isang tao sa buhay mo. Pero darating din ang panahon na kailangang piliin ang sariling kapayapaan at kaligayahan. Marami namang netizens ang nakarelate sa naging pahayag ni Kim
Ayon sa ilan, tama lang naman na wag nang balikan ang isang relasyon kung puno na ito ng sakit at hindi na healthy para sa magkabilang panig. Sa kabila nito, nananatiling positibo si Kim pagdating sa pag-ibig. Hindi man siya pabor sa pagbabalikan, bukas pa rin umano siya sa posibilidad ng bagong simula kasama ang taong tunay na magpapasaya at magbibigay ng respeto sa kanya. Sa ngayon, mas nakatuon si Kim sa kanyang career, pamilya at mga proyekto sa telebisyon habang patuloy na ini-enjoy ang buhay at mga biyayang dumarating sa kanya. Kaya po sa mga umaasa dyan na makatrabaho si Chinita Princess after po ng hiwalayan, hindi niya na po yan babalikan pa at hindi na rin po makikipagtrabaho pa si Chinita Princess sa kanyang mga ex. Kaya please lang, tigilan na ang isyong yan dahil matagal na po yung tapos. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pag-I love you ni Paolo kay Chinita Princess. Ayon nga sa post ni Ma'am Aiza kay Hello Bunso, then nag-reply si Paolo, Hello ate, halo-halo ba yan? I love you, ay first time mag-I love you. So siguro po ito ay commercial or video promotional po para sa Chowking mga kakimpaw na kung saan nag-I love you nga si Paolo dito po kay Chinita Princess. At nung time nga na yon, medyo natulala po si Chinita Princess. Sabi din po yan dito sa comment. Sabi nga dito, natulala si Kimi niyan. Yes mga kakimpaw, kasi maging siya, na-shock ng bonggang-bongga. Paolo Avellino ba naman magsabi ng I love you or mahal kita, 'di ba? Kaya nga sobrang kinilig lang naman si Chinita Princess sa pa I love you nitong si Paolo Avellino. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa katanungan ng ilang mga fanay kung present daw ba si Chinita Princess bukas, araw po ng Miyerkules, dito po sa Showtime. So, mga kakimpaw, sa tingin ko hindi po. Kasi ang May 13, sobrang importante po niyan, espesyal na araw po yan para kay Paolo Avellino. Alam naman natin kung ano pong espesyal kay Paolo, espesyal na din po kay Chinita Princess. At possible na isa rin po si Kim Chu, mga kakimpaw, sa nag-set up ng pa-surprise kay Paolo Avellino, mga kakimpaw. Kasi noon pa man hindi po dumarating ang birthday ni Paolo, meron na pong mga umuugong na usapan na isa-celebrate at isa-surprise nga nila si Paolo Avellino para sa kanyang 38th birthday dito po sa Pilipinas. So hindi ba natin nakita si Kim and Paolo na lumapag po sila ng airport, pero alam naman natin na andito na po sila sa Pilipinas. Kaya naman enjoy Kim and Paolo, deserve ninyo ang extended na vacation. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.